Aminado si Agriculture Secretary Francisco Tiu Laurel Jr. na malabo pang maabot ang 20 pesos na kada kilo ng bigas na pangako ni Pangulong Marcos. Nasa frontline ng balitang yan, si Shaila Francisco. Sa kanyang unang press briefing sa Department of Agriculture, mismong si Secretary Francisco Tiu Laurel Jr. na ang nagsabing hindi pa posible ang 20 pesos na presyo ng bigas ngayon. Today that is not possible, but with yung directive ni Presidente to modernize, irrigate, use the right seeds and mechanize and all of that, maraming gagawin. We are getting ready to do our best to try to make rice affordable. Kaya ng bulsa ng mamamayan. Ayon pa kay Laurel, aspiration o hangarin pa lang naman ang naturang presyuhan na ipinangako ni Pangulong Bongbong Marcos noong 2022 elections campaign. Matatagalan aniya bago maging moderno ang pagsasaka sa bansa na magpapalakas ng ating produksyon. Dagdag pa raw dyan ang mataas na presyo sa world market at banta ng El Nino at gyera sa ibang bansa. Hindi naman tinukoy ni Laurel kung magkano ang posibleng ibababa ng presyo. Susunod rin daw ang kalihim sa marching order ng Pangulo na pataasin ang produksyon sa lahat ng sektor. Buwelta naman niya sa mga akusasyong isusulong ang importasyon. Hindi ako pro-importation. I am pro-production. I'm a producer in my past life. While I import, but I produce a lot more. So I believe the Filipinos can produce more. But then we have to import when it is needed. Bukod dyan, inatasan daw siya ni PBBM na ituloy ang laban sa smuggling at hoarding. Gayon din ang umano'y korupsyon sa kagawaran. Pero wala pa namang munang balasahan ngayon. I don't have any real hand proof. I will be creating my own intelligence group. So we will be, one of the directives also ni Presidente is to, kung may dumi dyan, clean it up. Sinalubong din ang protesta ang unang araw ni Laurel sa DA. Ang pagtatalaga po sa kanya bilang DA Secretary ni Pangulong Bongbong Marcos ay bilang pabuya doon sa kanyang kontribusyon noong panahon ng eleksyon na naglaan po siya ng 30 million pesos. Pinabulaanan naman niya ng kalihim. Definitely there's no payback. As I said, sacrifice na rin to. It's just not for country talaga. Sagot pa niya sa mga nagsasabing pansariling interes daw ang isusulong niya sa ahensya. Divest na ako, no? No more interest in all the companies that I used to own. DA is a full-time job. I have no time to do anything else. Nagbabalita mula sa Frontline, Shaila Francisco, News 5. Mga kapatid, Lucy Cruz Valdez po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa bansa. Tumutok at mag-subscribe sa News 5 social media pages.